Magandang gabi mga kapatid. Dahil 8:30 na at ang oras natin ay mag-i-start tayo ng 8:30, tayo ay mag-i-start na sa ating online Bible study ngayong gabi. Muli magandang gabi sa ating lahat. At habang tayo ay naghihintay sa mga iba pa pong kapatid na maaring mag-join sa ating online Bible study ngayon, tayo muna ay magbigay ng papuring awit. Awitin natin itong Doon sa Krus. Purihin ang Diyos sa ating inawit. Minsan pa tayong umawit bago tayo pangunahan ni Brother Brian sa isang panalangin. Awitin natin tong sa Diyos ang luwalhati at sa ating opening prayer ay hilingin natin kay Brother Brian. Diyos ang luwalhati, gaway dakila, mundo'y minahal, anak niya'y
Purihin po ang Diyos sa atin mga inawit at ngayon ay hilingin natin kay Brother Brian na pangunahan tayo sa isang panalangin. Magandang gabi sa atin lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na banal at dakila sa lahat, nagpapasalamat po kami at muli kaming may panahon upang magtipon at makinig ng inyong salita. Nawa po kayo ang gumabay sa oras na ito. Kayo po ang magbigay ng katahimikan sa paligid at magbigay ng magandang connection sa internet namin upang hindi ito maging hadlang sa aming pakikinig sa inyong mga salita. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin at naway kayo ang magbigay ng pangunawa upang maunawaan namin ang mensaheng nais niyong ipahayag. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat Brother Bry at muli magandang gabi sa ating lahat mga kapatid at welcome sa ating online Bible study. At ngayon ay hindi na rin natin patatagalin, akin nang ibibigay kay Brother Wilson sa ating pag-aaral muli ngayong gabi. Good evening sa bawat isa. Sa purihin ng Panginoon, tayo ay tulad ng ating ginagawa sa ating Bible study. Nagbibigay lang ako ng mga konting mga background noong mga aralin. And then ay pwede nyo siyang idinidiscuss. Although alam ko bukas ay walang groupings dahil mayroon tayong potluck. Pero ganun pa man ay magpatuloy tayo sa ating pag-aaral. Anong nakaraan ay kung natatandaan natin, diniscuss natin yung tungkol doon sa success. At nakita natin na very broad yung meaning, definition ng salitang success. Sa iba, ito ay wealth, no? Ito ay matter of house, car, savings. Pero sa iba naman ay kahit wala ang mga bagay ngayon, basta mapayapa lang, ay pwedeng sabi, wag lang may karamdaman. Ito ay hindi naman ako sa karamdaman is positive. At tinignan din natin na mayroong dalawa na pananaw tungkol sa yung human perspective at yung pananaw ng Diyos na talagang malayong-malayo doon sa success na iniisip ng tao. Kaya magpapatuloy pa rin tayo sa ating pag-aaral at nakita natin na iba yung pananaw ng Diyos kung paano niya tinitignan ng isang matagumpay ang kanyang mga anak. At ako ay naniniwala na ang Diyos ay nais niya na ang kanyang bawat anak ay maranasan yung success na gusto niya. No? Kaya yung ating topic ngayon ay about sa God provides the pathway to success. God provides way. Ang Diyos ay nagbibigay, nagpo-provide siya ng landas o pathway, paraan para ang kanyang mga anak ay magtagumpay. Kaya meron tayong 3 points sa ating tatalakayin ngayon. Una, makikita natin na ang ibinibigay ng Diyos na paraan ay yung through His Word o sa kanyang mga salita. Mababasa natin yan sa Psalms chapter 1, 1-3. Number 2,
Mamaya ibabalikan natin at tatalakayin natin yung mga bagay na yan para lang ma-outline nyo rin. Number 2, na second points natin, yung through His presence, sa kanyang pamamagitan ng kanyang presensya sa buhay ng mga anak niya o sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang reference natin dyan yung sa Exodus chapter 33 verse 14. And then number 3, through His wisdom. And sa tatlong paraan na yan, ang Diyos ay makikita natin na nagbubukas siya ng daan o nagbibigay siya ng kaparaanan para tayo ay magtagumpay. Pero bago natin bago natin talakayin ang mga points natin, tayo ay mag-pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Tunay na mangusap ka at liwanagin mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, upang ang iyong mga salita ay tunay po na matanim sa aming puso. At ito ay gumawa, kumilos, sapagkat ang iyong mga salita ay buhay. Ang sa ganun po ay madala mo kami sa ninanais mo po sa amin, na makita mo kaming mga anak mo ay nararanasan ng tunay na tagumpay sa buhay na ito dito sa lupa. Kaya lubos po kami nagpapasalamat at gabayan mo kami sa oras na ito. Ikaw ang siyang nagbigay ng katalinuhan sa bawat isa po sa amin. Ang lahat po ng ito ay aming samo at dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. Siguro tignan natin yung kung may mga Bible tayo. Sa marahil ay tutulungan tayo ng ating kapatid para lahat tayo ay aaring nakapokus sa awit. Siguro buksan natin sa awit chapter 1. Marahil ay maraming beses na rin na natunghayan o nabasa itong bahagi na ito, at babasahin ko na yung buong chapter ng 1 dahil may 6 lang naman na verse ito. Although yung pinaka main points natin dito ay nandoon sa verse 3. Sabi rito, kapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paggatol, niyang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Alam niyo itong chapter 1 ng Book of Psalms, parang siya yung pinaka introduction, no, ng buong aklat o buong chapter ng Book of Psalms. Sapagkat dito ay makikita natin sa Book of Psalms ay binibigyan niya ng paghahambing ang mga mapapalad, ang mga anak ng Diyos, o ang mga mapagtagumpay, o yung mga
makakaranas ng success. Contrast doon sa destruction noong mga masama. Ito yung mga sabihin na natin na maybe materially sila ay nagtagumpay, pero hindi nila lubusang mararanasan ang tunay na kapahingahan, kapayapaan, at higit sa lahat, ang kaligtasan at ang makapaglingkod, ang mapaglingkuran ang Panginoong Diyos. Kaya ito rin ay nagtuturo na ang tunay na kaligayahan at yung prosperity ay tunay ito'y nagmumula sa mga pagninilay-nilay o ginamit dito yung salitang pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Hindi lang pagbubulay, kundi nakahandang sundin ang salita ng Diyos. Ito ang ipinapakita ng Kapitulo 1. Ito ang kanyang layunin. Itong konteksto, ito ang gusto niyang i-derive, ito ang gusto niyang ituro. Hindi lamang sa mga Hudyo, hindi lamang sa mga Israelita, hindi lamang sa mga sinasakop ni Haring David, kundi sa lahat ng mga tunay na magtitiwala sa Diyos. Kaya napakahalaga na salita ng Diyos. Nakita natin na ang pagninilay o yung tinatawag na meditation, pagbubulay, at dinadala ka nito sa paglago o tinatawag na flourishing. Sabi rito sa verse 3, and he shall be like tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. At marahil ito ay hindi lamang mga head knowledge ni King David. Alam naman natin ang mga awit, lalo na yung mga naisulat sa aklat na ito, ay mga karanasan at mga bagay na naranasan ni Haring David. At alam niya ang kung saan ka dadalhin yung pathway of giving effort, time. Kaya napakahalaga talaga noong time management. Pagbibigay ng oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat sa pamagitan ng pagbubulay at pagsunod sa salita ng Diyos, ay ito ang nagdadala sa atin doon sa prosperity. Hindi man materially. Ito ay more on spiritually. Hindi man ito kuminsan physical. O maaaring lahat. Materially, physically, spiritually. Pero ako'y naniniwala, mas binibigyan ni Pablo ang spiritual na bagay. Sapagkat naranasan ni Pablo, o naranasan ni David ang siya'y para siyang fugitive. Tatago, inahabol, inaharas. Pero sa kabila ng yan,
Sabi niya nga, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako nagkukulang. Subalit ang walang pakialam o yung tinatawag na ungodly, ang mga ungodly, ito yung mga unbeliever, siguro sila ngayon, although ngayon ay nakakalungkot, ang mga unbeliever ay kinokot na rin nila ang Word of God. Pero wala siguro yung tunay na meditation, yung pagninilay kasi ito yung kung paano mo ito iniaangkop sa iyong buhay. Yun yung pagninilay eh. Meditate. Yung chewing cud, doon niya inalintulad yan eh, sa isang kalabaw. Yung kalabaw daw, pagka yan ay nanginginain sa pastulan, at pagkatapos yan ay pinainom mo na ng tubig at pinapahinga mo na, habang nakapahinga siya, ngumunguya siya. Dinadigest niya. Yun ang ibig sabihin ng meditation. Dinadigest niya yung kinain niya. At yun ay nagiging part ng kanyang buong katawan. At yun yung meditate. Hindi lang basta nagbabasa, kundi dinadigest mo. Tinitingnan mo kung ano ang ibig sabihin nun. Tinitingnan mo kung paano mo maisasapamuhay yon. Ano ang mga pangako na mayroon doon. Kaya yung mga ungodly, mga sabi rito ay worthless sila eh. Sabi niya, ang masama, verse 4 ay hindi gano'n, parang ipa na itinataboy ng hangin. Alam niyo ba yung palay, yung walang laman? Pagka aani kasi, yung mga palay, inaano sa hangin yan eh, para ang liliparin yung mga walang laman. Pagkatapos kasi nun, yung, o kaya kahit sa trigo, ganun din eh. Ang gagawin doon, yung mga matitira lang doon sa bilao, yung may laman. Kasi mabigat yun. Yung walang laman, tatangayin lang yun, iipunin yun, and then itatapon at susunugin. Pero worthless sila. Kasi yung ginamit dito, sabi rito, therefore, ungodly, verse 5, o verse 4, the ungodly are not so, but are like the chaff. Yun nga, yung sa Tagalog ay ipa. Walang laman. At sabi, hindi sila tatayo sa pagatol. Ibig sabihin, sila ay ang makasalanan, hindi sila tatayo sa kapisanan ng mga matuwid. Kaya isa sa mga paraan ng Diyos para ang mga anak niya simula noon hanggang sa panahon ng New Testament, binigyan diin ng Panginoon ang kahalagahan ng kanyang mga salita nang ikot niya yung sa Deuteronomy na man shall not live. Pansinin niyo yun, man shall not live by bread alone, but by every word proceeded out to the mouth of God. Hindi lang yung idinudulot, yung tinutukoy niya ron, yung necessity, one of the necessity to para ang buhay ay maingatan at mapalakas, maprolong, o yung isa sa mga kailangan ng buhay natin ay yung food, pagkain. Although mag-ingat tayo dahil
ang nangyari ata sa akin, kaya ako nilagnat at na sumakit ang tiyan at nag-LBM dahil mukhang na-food poison ako. Kaya mag-ingat din sa pagkain. Ganon din sa mga salita ng Diyos. Mag-ingat din tayo sa panahon natin sapagkat laganap ang mga gumagamit ng salita ng Diyos sa mga politics, sa mga content, no? At iba-iba pang mga religious. Doon lang sa group ng GC ng batch namin, araw-araw umuulan yung mga Bible verse. Although ako hindi na ako nakikisama ron. Dahil nakikita ko naman ay parang nagko-competition sila. Nagpapaligsahan sila. Ay nakakalungkot ang bagay na yan. Subalit, tandaan natin na ang salita ng Diyos ay siyang paraan ng Diyos na ibinigay niya. God provides the pathway to success through His Word. Kaya yung pinaka-supporting, pinaka-key verse natin, ang sabi niya, but His delight, verse 2, is in the law of the Lord, and in His law that He meditate day and night, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. Kaya, hindi ko na ituturo pa yung mga bagay dito sapagkat alam ko, lahat tayo ay marami ng pinagdaanan about bibliology, pero it is a reminder na ang tagumpay na nais ng Diyos sa atin, makakamit natin through His Word. Huwag natin gawayahin yung mga unbeliever. No? Na nabanggit ko nga, yung mga unbeliever nga ngayon, active din sa mga Bible verse. What more tayo na mga tunay na mananampalataya. Meditate natin. Apply it. Share it. Lalo na sa mga kapatiran natin. And I believe, hindi lang ikaw yung nagtatagumpay, kundi na-share mo yung magtagumpay din yung iba. Through His Word. Although ganun din yung kay Joshua chapter 1, verse 8, pinalakay naman natin nun yun. Bilang supporting verse lang. Pero dumako na tayo sa second point natin. Siguro buksan naman natin yung mga Bible natin sa Exodus chapter 33. Exodus chapter 33. Old Testament. Alam niyo ba kung anong background ng Exodus chapter 33? Although ang key verse natin dito ay nasa verse 14 kung di ako nagkamali. Basahin muna natin. Exodus chapter 33 verse at ganito ang mababasa natin. And he said, ang Diyos ang nagsasalita rito. Kasi nasa Mount Sinai si Moises, umakyat siya ron. Although yung mga nasa baba, nag-ipon sila doon sa tinatawag nila na tent of meeting. No? Pero sabi rito sa verse 14, and he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. At kanyang sinabi, ako'y isa sa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingaan. Alam niyo ang background ng Exodus chapter 33. Actually, ito ay isa sa mga grave sin of idolatry ng mga bansang Israel.
Kasi sa Exodus chapter 32, dito yung noong umakyat si Moises sa Mount of Sinai para kausapin ng Diyos at para sila'y samahan sa kanilang paglalakbay para makarating sila sa lupang pangako, actually doon ibinigay ng Diyos yung mga kautusan, no, kay Moises. Pero nung bumaba siya doon sa Exodus chapter 32, kung babasahin natin yon, ay nadatnan niya ang bayang Israel na gumawa sila o yung mga alahas nila ay ibinigay nila kay Aaron at ginawa nila itong yung tinatawag na golden calf, yung gintong baka. At sila ay nagpista, nagsayawan, sinamba yung ginawa nila. At nagalit ang Diyos sa bagay na ito. At dito ay pansamantala parang napigilan ng Diyos kanila sapagkat binroke nila yung covenant na wala silang ibang paglilingkuran sapagkat may iisa lamang Diyos. Kaya last time napag-aralan din natin yung idolatry ay sa panahon natin ngayon ay many forms of idolatries. Sometimes it hobbies, sometimes isang bagay na masyadong dedikasyon yung puso't isip mo ron and nalilesen yung para sa Diyos. It is the same. At kung babasahin natin, ang Diyos nagalit talaga siya. At nagpipigil lang siya. Gusto niya silang puksain na lahat doon. Pero ang ginawa ng Diyos ay initially, nagdesisyon ng Diyos, kung babasahin natin yan, winidraw niya yung kanyang presence. Kaya ang bayang Israel ay nalungkot at ang mga leader at si Moses, ang mga leader na kasama niya, nagkaroon sila ng fear, mga question, kung paano ba sila magpapatuloy sa kanilang paglalakbay kung hindi nila kasama ang Diyos. Sapagkat nung una nakikita nila ang Diyos ay sinasamahan sila sa pamagitan ng ulap. Kung saan direksyon ang ulap, doon sila pumupunta. At sa gabi naman ay parang aliging apoy. Kung doon sila hinto. Naranasan nila yung kapayapaan habang nakikita nila ang bagay na yon. Kahit dito sa 33, nakita nila noong umakyat si Moises ay bumaba ang ulap eh. At doon nga nakipagsalitaan si Moises. Nakiusap si Moises. Talagang nag-intercede siya para sa bayang Israel. Sapagkat alam niya na hindi nila mararating ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob kung hindi sila sasamahan ng Diyos. Kaya ito yung verse natin. Tumugon ang Diyos. Very gracious ang Panginoong Diyos eh. Sabi niya dun sa verse 14. Sa 13 muna sabi niya, ngayon nga ay sinasamo ko sa iyo na kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang mga daan upang ikaw ay aking makilala na ano pat ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. At akalain mo na ang bansang ito ay
iyong bayan. At kanyang sinabi, ako isa sa iyo. Yun yung kahalagahan ng presensya ng Panginoon. At maliwanag na tayo rin as a believer, ang Diyos ay nasa atin. Sabi nga ni Pablo, God is with us through the indwelling of the Holy Spirit. Kailangan lang ay manatili tayo doon sa presensya ng Espiritu Santo. Alam natin na ang Espiritu at ang laman ay magkalaban. Kaya yun dapat yung ating pagsikatan na tayo ay laging mapuspos ng Espiritu. Ang ibig sabihin, makontrol. Sapagkat ang kanyang presensya sa buhay natin, minsan siya yung magdadala sa atin dun sa success. May mga bagay na kung minsan ay akala natin tayo ay nag-iisa. Hindi, kasama natin ang Panginoon. I will never leave you nor forsake you. Although hindi naman ito parang emosyon o feelings na kailangan nanginginig ka o kailangan ay nilalamig ka, ay nandun ang Panginoon. Hindi. Not feelings, not emotion, but by faith. By faith. Panaligan mo siya. At ang presensya niya ay laging nasa atin. Kaya through His presence, and yung last point natin, para magkaroon tayo ng konting discussion. Dito sa James chapter 1, verse 5 naman. Bandang huli. James chapter 1, verse 5. Sabi rito sa James chapter 1, verse 5. Yung isa sa paraan ng Diyos para pinagkakaloob niya sa atin yung kanyang wisdom. Sabi rito, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat na hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Alam natin na ang chapter 1 at ang pinaka-main focus ni James ay nakalaan sa mga dumaranas ng kapigatian o yung darkest moment ng kanilang pananampalataya sapagkat sila ay nasa pangangalat, no? Mga pag-uusig, mga suliranin. Ganun, darkest moment. Ito yung emphasize ng Book of James. At sa mga panahon na may mga suliranin, minsan ay diyan yung time na kailangan mo ng wisdom. Kasi kung minsan, ang mga kadilimang ito, ang mga suliranin na ito, ang mga pagsubok na ito, sabi nga ni Santiago, ay various, sari-sari, iba-iba.
nandyan na yung bunga ng iyong pagkakamali, o kaya naman ay bunga ng iyong maling pagpili, iba-iba. O kung minsan naman talagang gawa ng dyablo, inahadlangan ng iyong pananampalataya sapagkat alam niya na kung ikaw ay magtatagumpay, magsasucess, alam niya na ikaw ay magagamit ng Panginoong Diyos sa kanyang gawain. Ahadlangan niya yan. Kaya sa mga panahon na ganyan, para tayo ay sa kabila ng mga pagsubok ay marating natin yung tagumpay. Kailangan natin yung wisdom ng Diyos, karunungan ng Diyos. Sabi niya, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Kaya alam natin yun yung, kasi pagka sinabi mong ask o humingi, it is one forms of prayers. Kaya sinabi mong ask. Kaya nga sabi dun sa Mateo, ask. Humingi ka at ikaw ay kanyang bibigyan. Kasi pagka nando ka sa mga darkest moment, parang ang hirap mo, kumbaga sa parang ang hirap mo ma-navigate yung landas mo na papunta sa Panginoon niya. Kumbaga meron ako noon nung bago-bago akong believer. Ang gaganda ng mga devotional noon sa Daily Bread. Yung unang-una kong na-encounter doon yung Psalms 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my path and a light unto my feet. Alala ko yung devotional booklet na yon ay tumutukoy sa isang parang nag-boating siya dahil ang hobbies niya ay boating. Pero bigla nagulat na lang siya ay tinakpan siya ng napakakapal na ulap. Kaya yung motorboat niya ay pinatay niya dahil hindi niya alam yung direction niya. Kung saan siya pupunta dahil alam niya na maaari siyang maligaw, maaari siyang mapahamak, maaari siyang meron siyang mabangga o anuman. Dahil wala siya, totally blind, although puting-puti, ayon sa kanyang payag. Kaya lang meron siyang daladala na isang kompas. Yung north, east, west. Dahil alam niya kung saan siya papunta, going to north, yun yung compass ang sinusundan niya. And he was successfully na nakarating doon sa kanyang kinaroonan. In times of test, mga pagsubok, problema, manalangin tayo. Hihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Hihingi tayo ng wisdom. At ang Diyos ay ang sabi niya, give it to all men liberally. Nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. Bakit? Kasi gusto kanyang dalin doon sa nakalaan na tagumpay sa iyo. Pero kung ito minsan ay kukunin mo in your own way, sometimes, like Jonas, sumakay siya ng barko, pumunta siya doon sa opposite way na gusto ng Panginoon sa kanya. Kaya, disasters ang kanyang narating. But God is very gracious.
Kita natin kay Onas na siya ay iniligtas ng Panginoon, binigyan ng pagkakataon hanggang sa ma-fulfill niya yung gusto ng Panginoon. At yun yung success. Para sa akin, ang success ay yung ma-fulfill natin yung calling natin, yung kalooban natin. Kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya, kita natin yung sa ating lesson, meron tayong 3 lesson. Ang ating points, God's way, o God's provide way to success, o God's provide the pathway to success. Number 1, through His Word. Number 2, through His presence. Number 3, through His wisdom. And nawa ay ang bawat isa sa inyo ay tunay na maranasan natin yung success ng Diyos. Nais niya na nakita niya tayong mga anak niya na natagumpay. Kaya pa, nagagalak, at higit sa lahat, naglilingkod sa kanyang banal na harapan. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po at ibigay po kayo ng daan para aming makamit ang tagumpay sa buhay na ito. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, yung presensya, sa karunungan na naggagaling po sa inyo. Tulungan mo po kami na makapagbigay po kami ng time po namin. Ma-manage namin ang aming mga panahon at i-priorities namin ang mga bagay na aming pag-aralan sapagkat nakita po namin na sa pamamagitan po nito ay mararanasan namin successful life na nais mo para po sa amin. Hindi man kayamanan, hindi man katanyagan, ito ay buhay na punong-puno ng paglilingkod at buhay na patuloy na nagbibigay ng kalwalatian, karangalan, kagalakan sa iyong banal na harapan. Palain mo po, Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang aming mga kabataan na mga susunod na mga gagamitin mo para sa iyong iglesia dito sa Florida New Settlement Christian Church. Kung hindi pa po darating ang aming Panginoong Jesucristo. Lahat po ng ito ay aming samad dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbultong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless. At dumako siguro tayo sa mga question. Okay, baka meron tayong question sa ating napakinggan na pag-aaral natin ngayong gabi. Nakita natin na ang Diyos nais niya tayo na maging successful. Dun sa ating unang naging pag-aaral, dun sa paraan na hindi katulad ng successful na dinidefine ng sanlibutan na ito. At nakita natin ay yun ay sa pamamagitan ng kanyang salita, sa presensya ng Diyos sa buhay natin, at sa kanyang wisdom.
Kaya baka meron tayong question at ah, pwede tayong makapag-raise ng question through chat or pwede tayong mag-open ng mic. Pwede tayong mag-share din. Experience ay open din. Okay, last call. Baka meron tayong gustong itanong. Sa mga susunod na groupings natin ay marahil magkakaroon tayo ng mga reaction din, mga reflection sa mga points na napag-aralan natin ngayong gabi. Pero bukas baka dahil potluck tayo ay merong mga practice din para sa mga special number din natin sa darating na year-end fellowship natin. Dahil halos ilan lang ang panahon natin, every potluck ay nakakapag-practice tayo ng mga para sa special number. Okay, kung wala na tayong question sa ating pag-aaral, tayo ay umaasa na naging hamon to, reminder sa atin ang ating pag-aaral ngayong gabi. Tayo ay dumako sa panalangin. Let us pray. Tayo magwakas sa isang panalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Ama, nagpapasalamat po kami sa mabiyayang pagkakataon na ipinagkaloob po ninyo sa lahat po ng young people na nakapag-join, nagbigay ng oras. Dalangin po namin nawa patuloy po na pangunahan niyo po kami sa amin pong online Bible study po na ito. At nang sa gayon po, tunay po na ang aming pong mga pag-aaral ay maging gabay po ng aming pong mga buhay sa lahat po ng aspeto po sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa mga future po namin. Nang sa gayon po, kami po ay katulad po ng aming pong na pag-aaral, ang aming pong buhay, ang aming pong puso ay masentro po sa bagay po na nais niyo po sa amin at hindi po maagaw ng sanlibutan po na ito. Po dagdagan niyo po, Ama, mga ganito pong pagkakataon na kami po ay nagkakatipon at ganoon din po ang kagalakan po na kami po ay sama-sama kahit through online ay nagjo-join, nakikinig, nag-aaral po sa inyo pong mga salita. Kaya salamat po. Patuloy dalangin po namin na kayo po ang mag-ingat at manguna po sa lahat po ng kabataan. Salamat po sa inyo pong mensahe po na amin pong napakinggan sa gabi po na ito. Patuloy dalangin po namin na ito po ay patuloy na mangusap po, mapagbulayan po ng bawat isa po sa amin ang nais niyo pong mensahe na matutunan po namin at narinig po ngayong gabi. Salamat din po sa inyo pong anak na ginamit. Patuloy ang dalangin po namin ang patuloy na recovery sa aming pong kapatid sa naging karamdaman po ni Brother Wilson. Kayo po ang magbigay kalakasan po, pisikal sa aming pong kapatid. At ganoon din po pag-iingat, pangunguna sa buong pamilya ng aming pong kapatid. At sa lahat po ng maabutan ng aming pong live, sa video po na na-record po, kayo rin po ang patuloy na manguna, ang banal na espiritu ang tumulong po sa kanila pong pakikinig. At sa mga young people na hindi po namin nakapiling, kayo rin po ang mag-ingat. Sa mga susunod pong pagkakataon ay makapiling po namin sila na nag-aaral po sa inyo pong mga salita. Sa inyo po, Ama, namin patuloy na pinagkakatiwala ang gabi po na ito at ang araw po ng bukas. Kayo po ang patuloy na maghanda po sa amin sa gawain po sa aming pong pananambahan. At ang lahat po ng ito ay amin pong inadalangin at inihiling sa matamis na pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Thank you po. Good evening sa ating lahat. And God bless po. Then, sa lahat. Bye po. Good evening po. God bless.